Ang totoong kwento ng pag-ibig. Masakit kasi makikita ko lalaki yung anak ko na walang ama. Totoong kwento ng isang taong nagmahal. Nasaktan. Ayoko dito. At buong tapang na hinarap ang masakit na katotohanan. Hindi ka gumawa ng paraan para maitama yung gusot? Hindi mo siya kayang mawala? Starting today, break na kayo. Alright? Say thank you, say sorry, say goodbye. Ang totoong kwento na minsan nyo nang nasaksihan ay muling matutunghayan sa Papa Jack's True Love Conversations TLC. The Drama Special. The Drama Special. Special, special, special! Hay nako, ayan na naman. Ano na naman, ano na naman? Ano? Ano nga? Gusto mo ng special, puto bumbong? Hindi. Asado! Hello, Kabishu! Hello, Kawa! Papilin na nga po mula po sa 90.7 Love Radio. Gwapa na buutan pang engkantada tindera DJ na may kay ang haba. Sakop mo na! Lahat, yung intro, ikaw na lahat! Pasungit! Sa'yo na, sabihin mo na rin yung pangalan ko! Ikaw na! Lagyan mo ng intro maganda yung pangalan ko! Ayan tayo, wala pang drama, mainit agad ang ulo. Ayan tayo eh. Game. Sorry na po, sorry. Ako po si Miss Kay, Christine Dera. At ako naman po, ang Tanya niyong lahat sa radyo, Tanya Chinita mula sa Yes FM! Uy, paano uli? Turuan mo nga ako. Ganito lang, Yes FM! Ulit. Yes, Ulit. Okay. Yes, FM. Yon, ganun lang, o, di ba? Ay! Sumama sa 3 seconds. Ay, nako, wala naman. Kumusta naman ang ating araw? Mama Tanya, Friday, TGI, Bitangkads, Bernes. At holiday. Oo, uy ha. Bigyan mo ko ng tikoy, pampaswerte ngayong... Wala nga eh. Saan ba yung may libre lang? May namimigay nun eh. May namimigay ba nun? Oo, kasi sa amin nire-regalo lang yun. Tapos... Hindi nga. Oo. Makapunta nga sa inyo kasi sa amin madadamot eh. Tikoy na lang nakakaalaman ng ugali. Lalo kang hindi bibigyan. Tinabyan mo ng madamo. Ay, hindi pala sila madamo. Tumatanggap po ako ng tikoy. Ako tanggap tikoy ngayong kungi fatsoy para pasok 12. Ay, nakulog kinegosyo. Ayaw, ikaw yun eh. Ikaw yung madamot eh. Ay, kapan. Dito na nga kami para magbigay solusyon. Na mga problema. Magbigay konsumisyon. Kapag kaalauna na. Ay, nako. Drama na. Yay! Nga ako kahapon, Mama Tanya. May gaganapan pa si Lola Gloria ngayon. Huwag na, napapagod ako. Na-heart attack ako sa Lola Gloria na. Alam mo kami siya kapwa, si Mama Tanya kahapon, matapos siyang mag-Lola Gloria, pagod na pagod siya. Pagod ako, gusto ko na umuwi. O, diba? Pero huwag ka magalala, magpapahinga si Lola Gloria ngayon. Ang kwento natin ngayon ay tungkol kay Queenie. Si Queenie. O, istoryang pag-ibig to, Mama Tanya. Oo nga eh. Kahapon nagtawanan tayo, ngayon kayo magtatawanan ulit tayo. Tingnan natin. O, sino ba si Queenie, Mama? Si Queenie, siya ang may-ari ng Palacio de Sol. Hindi si Queenie gaganapan niya ni Rocky Terra. At syempre, si Miko gaganapan ni Diego Bandido. Of course, ang gaganap naman bilang mother, walang iba kundi si Joy. At gaganap bilang stepsister ni Miko. Oy, stepsister. Si Maria Morena. Directed by, at ang gaganap naman bilang pinsan ni Miko, walang iba kundi si Lala Bandera. Alright, i-push na natin kaya ang buhay ni Queenie. Ipupush natin. Oo, i-push na natin para tuloy-tuloy na. Oo, para maintindihan na nila. Para makapag-celebrate tayo ng Kung Hei Fat Choy. Oo, tama. Diba? At makakain ng tikoy. Pero may tanong ako, ang Kung Hei Fat Choy ba para lang sa matatataba? Hindi naman. Pat, hindi naman. Ay, di ba? Kinaklaro ko lang. Kasi ito na nga. Joke ba yan? Hindi. Ay, game na. Ito na nga bang kwento ni Queenie? Yes. Dito po sa Papa Jack's True Love Conversations. The Drama Special. Bye. TLC. May caller tayo sa kabilang line all the way from Pangasinan. Hello. Hello po. What's your name? Queenie po.
Ilan taon na si Queenie? 20 po. Siya, sige. Ba't ka napatawag? Hingi po sana ng advice, Papa Jack. Siya, sige. Kwento mo na ako. Papa Jack, kasi po may boyfriend po ako. Pero nag-break po kami kagabi. Kasi Papa Jack, ganito po yun. Last year po, nabuntis po ako. TLC. Ano ba itong importanteng bagay na sasabihin mo sa akin? At kailangan dito pa tayo pumunta sa may tabing dagat. Pwede namang sabihin sa ibang lugar o doon tayo mag-usap. Nico, gusto kong makapag-usap tayo ng masinsinan. Aba, mukhang seryoso ka. Bakit? Ano bang pag-uusapan natin? Nico, may problema tayo. Problema? Anong problema? Buntis ako. Ha? 2 buwan na. Ano? Siguradong magagalit si Mama, Nico, kapag nalaman niya to. Baka patayin niya ako. Queenie, seryoso ka ba? Hindi ako nagbibiro, Nico. Anong gagawin natin ngayon? Sabihin na lang natin sa mama mo. Pananagutan kita. Hindi pwede. Ayoko. Hindi mo kilala si Mama. Hindi siya papayag. Pero, Queenie. Nico, may naisip ako. Ano? Ito lang yung paraan para makaiwas ako sa galit ni Mama. Hindi ako haharap sa kanya ng ganitong kalagayan ko. So, anong iniisip mo? Nico, makinig ka. TLC. Nagtago po ako sa relatives ko sa Cagayan. Nung nabuntis ka, pagkumbaga natakot ka, baka kalbuhin ka ng tatay mo. Nanay ko po. Nanay kasi mo? walay ko po. Baka biglang di ba, kumpayin ka ng nanay mo. Opo. Nagpunta kang Cagayan. Opo. TLC. Miko! Buksan mo itong pinto! Lumabas ka dyan! Miko! Oh, bakit ba? Nasaan ang anak ko? Ilabas niyo ang anak ko! Wala dito ang anak mo. Wala din dito si Miko. Huwag ka nang magsinungaling. Alam kong naririto si Queenie. Ilabas niyo siya. Dahil kung hindi, idedemanda ko kayo. Sinabi ko na sa'yong wala siya dito. Buntis ang anak mo kaya nagtanan sila ni Miko. Ano? At kung gusto mo magdemanda, sige, magdemanda ka. Magreklamo ka kahit saang korte. Handa kami harapin ka. Ano bang plano mo ngayon? Hindi naman pwedeng magtago kayo sa mama mo. Malalaman niya ang totoong kalagayan mo. Nagawa ko lang naman hong takasan si Mama at pumunta dito sa inyo sa Cagayan dahil natatakot po ako sa kanya. Kilala niyo naman siya, Auntie. Siguradong hindi niya ako maintindihan. Anong plano niyo ng boyfriend mo? Hindi ko pa ho alam, Auntie. Kaya kung pwede po, dito muna po kami sa inyo kahit ilang buwan lang. Uuwi rin naman po ako sa Pangasinan kapag handa na po akong harapin si Mama. Sandali! Sino kaya ito? Gabing-gabi na eh. Nandyan na! Oh, ano bang... magandang gabi ho, Ma. Anong ginagawa niyo rito? Umalis kayo dito. Hindi ko kayo kailangan. Ma, sorry po. Huwag mo akong hawakan. At huwag mo akong yakapin. Hindi ko kailangan ng suwail na anak. Ma, patawarin niyo po ako. Handa ko pong panagutan si Queenie. Pakakasalan ko siya. Tumigil ka? Ang lakas naman ng loob mong lalaki ka. Ang kapal mo lang ha. Anong ipapalamon mo sa anak ko? Bakit? May trabaho ka ba ha? Ma, magsisikap po kami. Magtutulungan po kami. Hindi! Ayoko! Mamili ka, Queenie. Sasama ka sa lalaki yan o habang buhay na kitang itatakwil.
TLC. Tumira po ako sa mama ko. Yung mama ko po yung, parang yun na rin po yung kondisyon ng mama ko. Kung sasama po ako sa lalaki, doon po ako. Pero pag sasama po ako sa mama ko, hiwalayin ko po yung lalaki. Ay, pinapili Ayun, ka. Opo, kasi alam, pero takot din po talaga ako kasi alam ko po sa sarili ko na hindi pa po namin kaya. TLC. Bakit nila nagawa sa akin to? Bakit mas pinili niya ang mama niya kaysa sa akin? Ha? Ano bang kasalanan ko sa kanya, ha? Ano? Miko, tama na yan. Lasing ka na eh. Hindi ako lasing. Masakit lang ang loob ko. Nilait ako ng kanyang mama. Kaya nakipag-break sa akin si Queenie. Masakit. Napakasakit. Miko! Sabihin mo nga sa akin, ha? Bilang stepsister ko, pagpayuhan mo ako. Inutal ba ako, ha? Masama ba akong lalaki? Kung ako sa'yo, kakalimutan ko na lang siya, Miko. Total, maraming namang ibang babae dyan. Sino? Tumingin ka lang sa paligid mo. Makikita mo rin siya. Ha? Miko, kalimutan mo na siya. Dahil hindi ka niya totoong mahal. Narito ako, Miko. Bakit mo ako niyayakap? Miko. Bakit mo ako hinahalikan? Gusto kita, Miko. Pero, stepsister kita. Mahal kita. Sandali. Pero magkapatid tayo. Kalimutan mo na si Queenie. Hindi dapat ito. Huwag ka nang magkunwari pa. Pagbigyan na natin ang ating mga sarili, Miko. Paano kapag nalaman ni na Papa? Huwag na muna natin silang isipin. Miko. Sige. Kalimutan na muna natin sila. TLC. Ibrinig ko po siya noong April 16. Tapos April 24 po nalaman ko nagka-girlfriend na po siya agad. Kasi yung babae po nakatira po sa bahay nila. Kasi parang kwan po niya, anak ng stepmother niya. Ganun po. Ano yun? Yung papa po niya nag-asawa po ulit. Ngayon po, yung babae po may anak po. Wala silang relasyon nun, pero delikadesa. Opo. Yun nga po yung nakakahiya. Tama Kasi po. syempre, di ba? Hindi naman sila magkamag-anak talaga nun eh. Pero magkasama po sila sa iisang bahay. TLC. Alam mo na ba ang ginawa ni Miko? Na ano po? Huwag mo sabing wala kang alam. Balitang-balita na dito sa lugar natin ang kahalayang ginagawa nila. Nakakahiya. Mama? Pinatulan ang stepsister niya. Ano ho? Sinabi ko na sa'yo, hindi mapagkakatiwalaan ng lalaking yun. Kaya tama lang na naging desisyon mo na makipaghiwalay sa kanya. Wala siyang kwentang lalaki. Kaya manahimik na lang tayo. Huwag ka nang makialam sa kanya. Matuto ka na nga, Queenie. Magalit ka sa kanya para tuluyan mo na siyang makalimutan. TLC. Hindi po kami umimik, hindi po kami umimik ng side ng mama ko kahit sobrang sakit na po sa akin yun. Kasi syempre, nagkalapit lang yung bahay namin tapos Teka lang, bakit mo kailangan masaktan na nakapaghiwalay ka? Actually, ano man ang gawin niya sa buhay niya, wala ka nang pakialam Pero, din.
kung talaga pong mahal niya din po sana ako, di sana po. Ate, hindi yun. Hindi ganun. Let's not look at it that way. Nakipag-break ka kasi eh. Diba? Ibig sabihin, nung nakipag-break at tinanggal mo lahat ng karapatan na meron ka para makialam sa kanya. Taga lang, nakipag-break ka, ano ka na? Wala na po. Ba't nangingialam ka? TLC. Queenie, anak, bakit? Ma, ang tiyan ko, ang sakit. Makakanak na yata po ako. Ano? Sandali lang. Tatawag ako ng masasakyan. Dadalhin kita sa ospital. Bilisan niyo, Ma. Hindi ko na kaya. Oh, ngayong nakapanganak ka na. Anong binabalak mo? Gusto ko hong maganap ng trabaho, Ma. Para sa amin ng anak ko. Sige, ako na lang muna ang bahalang mag-alaga sa apo ko. Ang cute niya, manang-mana sa lola. Oh, bakit ang lalim yata ng buntong hininga mo? Wala ho, Ma. Alam ko kung ano ang iniisip mo, Queenie. Si Nico ba? Sinabi ko na sa'yo. Ayoko sa kanya. Dahil wala siyang kwentang lalaki. Hindi kanya kayang panindigan. Kayo ng anak mo. Mas gugustuhin ko pang lumaki ang apo ko nang walang kinikilalang ama. Nakakapagod. Ang daming trabaho ngayon dito sa opisina. Pero hindi bale. Malapit na rin naman mag-alas 5. Malapit na kaming mag-uwian. Hello? Sino po? Kamusta na kaya yung baby ko sa bahay? Sandali. Queenie, telepono. Sino daw? Lalaki. Gusto kang makausap. Sige, sandali lang kakausapin ko. TLC. Nung mga dumaan po yung mga buwan, nanganak na po ako. Then, nagtrabaho po ulit ako. Tapos po, nakipagkita po siya sa akin. Nakipag-usap po siya sa akin. Nag-usap po kami. Tinanong ko po siya kung bakit gano'n yung ginawa niya. Natakot daw po siya. Kasi alam niyang hindi niya pa kami kayang buhayin ng anak. Ayaw niya pong umarap sa parents ko na wala po siyang may pagmamalaki. Tapos po, binalikan ko po siya, Papa Jack. Nag-usap po kami, nagkabalikan kami. Ba't mo pinili makipagbalikan sa kanya? Hindi ko na po inisip yung sarili ko. Inisip ko na rin po yung anak ko. Teka, wag tayo magplastikan, Queenie, ha? Queenie, ganito, ano? Alam mo, what you're telling me is, maganda yan sa soap opera, eh. Hindi po kasi nakipagbalikan ka sa kanya. Teka lang, ate, stop. Opo. Nakipagbalikan ka sa kanya, kasi ganito, ano? Ang pagkakabanggit mo, Papa Jack, nakipagbalikan ako kasi hindi ko na inisip sa sarili ko. Nakipagbalikan ako sa kanya dahil para sa anak mo, di ba? Mas malaki po yung... Huwag tayo maging plastic, ate. Nakipagbalikan kasi gusto mo siya. Mahal ko pa po. Ayun yun, ate. Kasi kung para sa anak mo, nakapag-adjust ka na. Di ba? Opo. So, hindi ka nakipagbalikan dahil sa anak mo. Part yun. Pero nakipagbalikan kasi alam mo mahal mo pa siya. Tama? Tama po. Ayun. TLC. Bakit ngayon ka lang nagpakita? Pagkatapos ng lahat? Naisilang ko na ang anak natin nang wala ka? Bakit ganun ang ginawa mo sa amin? Patawarin mo ako, Queenie. Natakot lang kasi ako. Natakot? Saan? Hindi ko kayang humarap sa magulang mo na wala akong may pagmamalaki. Duwag ka! Pinabayaan mo kami! Queenie, I'm sorry. Inaamin ko naman ang nagkamali ako. Kaya nga nagsikap ako. Naghanap ako ng trabaho. Dahil gusto kong magkabalikan tayo. Gusto kong mabuo tayo. Paano ang stepsister mo? May relasyon kayo, hindi ba? Wala yun. Hindi ko siya mahal. Kaya nga umalis na ako ng bahay at nagtrabaho sa isang pabrika sa Bulacan. Queenie,
Nakikiusap ako. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Hayaan mong patunayan ko sa'yo ang sarili ko. Paano ako makakasiguro? Minsan mo na akong pinabayaan. At nagawa mo pang pumatol sa ibang babae. Oo, inaamin ko na nagkamali ako. At pinagsisisihan ko na yun. Please, Queenie, alang-alang sa darating na Pasko, bigyan mo ako ng pagkakataon. At ipinapangako ko, gagawin ko ang lahat para mapasaya ka. Nakikiusap ako, Queenie. Kaya mo ba talagang gawin ang sinasabi mo? Oo, gagawin ko. Sige. Tinatanggap kita, Miko. Queenie? Totoo? Oo. Alang-alang sa anak natin, nakikipagbalikan na ako sa'yo. Mahal pa rin kita, Miko. Oh, Queenie. Salamat. Salamat, Queenie. Miko, kay tagal kong na-miss yung mga yakap mo. I love you. Susubukan kong muli ang tanggapin kita. Kahit anong sakit ang aking nadama. Aminin ko sa'yo kahit nooy lumimat ka. Hanggang ngayon, mahal pa rin kita. Ang sarap talaga ng beer. Oo nga. Tinatamaan na nga ako pinsan eh. Pinsan, ayos na pala kami ni Queenie. Nakipagbalikan ka kay Queenie, pinsan? Oo, pinsan. Mahal ko siya eh. Saka may anak na kami. Pinsan, hindi mo na dapat ginawa yun. Kawawa ka. Kawawa ako? Bakit naman, pinsan? Alam mo ba ang usapan dito sa atin? Ano? Ano ang ibig mong sabihin? Alam na ng buong kamag-anakan natin na hindi ikaw ang ama ng anak ni Queenie. Ano? Niloko ka lang niya. Pinsan, habang maaga pa, makipaghiwalay ka na sa kanya kung ayaw mong pagtawanan ka ng mga tao. Layuan mo na si Queenie. Tama ba ang naging desisyon ko na nakipagbalikan ako sa kanya? Bakit ganito ang nararamdaman ko? Hindi ako matahimik. Natatakot ako. Feeling ko, hindi ako masaya sa sitwasyon namin ngayon. Naiisip ko ang stepsister niya. Paano kung sila pa rin hanggang ngayon? Oo nga't hindi na nakatira sa bahay nila si Miko. Dahil nagtatrabaho siya sa Bulacan. Paano kapag umuwi siya? Natural, magkikita sila. At hindi malayong sila pa rin. Baka may relasyon pa rin silang dalawa. Hindi, ayoko lang ganito. Hindi ko kayang ganito. Pinagdududahan mo ako? Hindi malayong mangyari ang sinasabi ko, hindi ba? Magkasama kayo sa loob ng bahay, hindi tutol ang mga magulang mo sa relasyon ninyong dalawa at galit sila sa akin. Anong laban ko? Ano ba talagang gusto mong palabasin, ha? Bigyan mo ng katahimikan ng loob ko. Ikaw ang nagpapagulo sa sarili mo dahil ikaw ang nag-iisip ng masama. Masisisi mo ba ako, Miko? Minsan mo na akong pinabayaan. Naghanap ka ng iba. Dahil iniwan mo ako! Miko? Hindi mo ako ipinaglaban sa magulang mo. Minsan tuloy, gusto ko nang maniwala sa sinasabi ng pinsan ko tungkol sa'yo. Tungkol sa akin? Na niloko mo lang ako, na hindi ako ang ama ng anak mo. Ano? Aminin mo sa akin ang totoo. Ako ba talaga ang nakabuntis sa'yo, ha? Miko? Pinagdududahan mo ako? Gusto ko lang malaman ang totoo.
Anak ko ba siya? Walang ibang lalaking nakagalaw sa akin, kundi ikaw lang. Bakit mo ako pinagsasalitaan ng ganyan, ha? Miko, hindi kita pinagtaksilan. Nasasaktan ako sa sinasabi mo. Napakasama ng iniisip ko sa akin. Hindi ako kalad-karang babae. At kung yan ang iniisip mo sa akin, maghiwalay na lang tayo! Sige! Kung yan ang gusto mo, maghiwalay na tayo! Ayokong pagtawanan ako ng mga tao dahil iniisip nila na dinumihan mo ako sa ulo! Magkanya-kanya na tayong dalawa! TLC. Kailan ba kayo nagkita? Noong January 14 po. Ngayon po kasi, Papa Jack, parang ang hirap po kasing maging masaya. Kung alam mong... So kagabi, naisip mo lang basta makipaghiwalay? Hindi naman po, Papa Jack. Parang natakot lang po. Ano nakain mo kagabi? Pag-usap niya, bigla ka lang nakipaghiwalay? Hindi naman po, Papa Jack. Hindi pa, paano? Anong? Hindi ba kayo nag-away? Nakipaghiwalay ka lang basta, paano? Nag-away din po kami. Ganito po kasi, inopen po namin yung about sa side niya. Oh. Kasi po parang yung pinsan niya parang nagdududa po na baka hindi raw po siya yung ama ng anak ko. Nakaka-bad trip talaga yan, di ba? Kaya nga po. Ako na magtatanong sa'yo, siya ba talaga ang ama? Siya po 100% po, wala pa po ibang lalaking nakagalaw sa akin. Tinanong ko po siya kagabi. Sabi ko, baka ikaw nagdududa ka rin, sabi ko sa kanya. Sabi niya, siya makasagot, Papa Jack. Tapos sinabi niya, oo. Ayun. Nasaktan po ako, nakipaghiwalay na po talaga. Oh, bad trip, no? Bad trip talaga yan. TLC. Sinabi ko na sa'yo na wala kang mapapala sa lalaking yun. Ang tigas kasi ng ulo mo. Ma, hayop siya. Matapos kong ipagkatiwala sa kanyang sarili ko, ganun pa pala ang iniisip niya sa akin. Napakasama niya. Sana'y maging leksyon na yan sa'yo, Queenie. Anak mo na lang ang isipin mo. Sa kanya mo na lang ibaling ang atensyon mo. At tuluyan mo ng kalimutan ng Mikong yun. Anak, mahal kita. Kaya ako tutol sa lalaking yun dahil isa siyang manloloko. Ayokong masaktan ka. Alam mo na ang nangyari sa amin ng papa mo, di ba? Hindi naging maganda ang relasyon naming dalawa. Kaya nauwi rin kami sa paghiwalay. At ayokong mangyari yun sa'yo, anak. Anong gagawin ko, Ma? Magtutulungan tayo, anak. Aalagaan natin ang anak mo. Patunayan mo sa lahat na isa kang mahusay na ina. At hindi kailangan ng lalaking yun. Anak, gawin mo yun. Irespeto mo ang sarili mo. Mahalin mo ang sarili mo. Tama lang na mag-concentrate ako sa pagtatrabaho para sa anak ko. Ang cellphone ko, may nag-text. Babasahin ko. Si Miko. Nasa labas siya ng opisina namin. Humihingi siya ng sorry. At gusto niyang mag-usap kami. Queenie? May gusto makipag-usap sa'yo sa labas. Miko daw ang pangalan niya. Sabihin mo, wala ako. Sabihin mo, hindi pumasok. Sabihin mo, nag-resign na. Pero, mapilit siya eh. Hayaan mo siyang mabulok sa kakahintay. Ayoko nang makipag-usap sa kanya kahit kailan. Sino ba kasi siya, Queenie? Siya ang ama ng anak ko. Ang walang kwentang lalaki.
Dito sa lugar na to, dito kami nagsimula. At dito rin namin tinapos ang lahat. Maraming alaala ang iniwan niya sa lugar na to sa akin. At alam ko, hindi ko siya makakalimutan habang nabubuhay ako. Mahal na mahal ko pa rin si Miko. Pero anong gagawin ko? Wala akong katahimikan na kasama ko siya. Dahil sa tuwing naiisip ko siya, naiisip ko rin ang babaeng yun. Dapat ko pa ba siyang bigyan ng isa pang pagkakataon? Anong gagawin ko? Ano? Bakit kaya ganito? Isip ko ngayon'y kulong-kulo. Mahal kita, walang iba. Ngunit puso ngayon'y nangangamba. Ito na ba ang wakas? Lungkot sa mata'y nababakas. Paano na ang gagawin? Ikaw kaya ang siyang para sa'kin? Makakaya ko ba na ika'y aking lisanin? Makakaya ko ba na ika'y hindi ibigin? Makakaya ko ba ang mabuhay nang wala ka? Makaya ko kaya? Matapos gawin ang lahat, parang pag-ibig ay di sapat. Ano pa bang kailangan gawin? Ikaw kaya ang siyang para sa'kin? Makakaya ko ba na ika'y aking lisanin? Makakaya ko ba na ika'y hindi ibigin? Makakaya ko ba ang mabuhay nang wala ka? Makaya ko kaya? Ngayon ako'y nalilito, puso ngayon'y nagdurugo. Mahal kita, walang pag-iba. Makakaya ko ba na ika'y aking lisanin? Makakaya ko ba na ika'y hindi ibigin? Makakaya ko ba ang mabuhay nang wala ka? Makaya ko kaya? Makaya ko TLC. The Drama Special.
Mama Christine, Kapwa Kabisyo, alam niyo sa edad po ni Queenie, nauunawaan natin kung bakit siya nalilito at talaga namang nape-pressured na magdesisyon dahil sa nanay niya. Pero Queenie, alam mo, I think this is a chance na ma-prove sa nanay mo at sa mga tao na kahit bata ka pa man, kaya mo nang magdesisyon na parang matanda na. Magdesisyon para sa'yo at para sa anak mo. Oy, sa mga magulang, opo, wala pong problema sa pagpapayo, walang problema sa paggabay. Pero yung diktahan po at sikilin, yung mga anak nyo para sumunod po sa inyo, mali po yata yun, no? Dahil ang tao po ay mas natututo pag nagsisikap para sa sarili. Kapag nasusugatan ng tao, mas nagiging matalino. Opo, sa inyo po nangyari yung naghiwalay kayo. Pero bakit hindi nyo po subukang suportahan ang anak nyo tapos gabayan silang mag-asawa para hindi sila maghiwalay katulad po ng nangyari sa inyo? Mahal naman nila ang isa't isa, nagsisikap naman, 'di ba? Sana po wag naman pong madamot magbigay ng chance. At kung sa inyo mang mag-asawa nangyari po yung gano'n, nagkahiwalay, palagay ko po, ito po ay pagkakataon para maiba naman ang kapalaran ng anak nyo at i-prove nyo sa lahat na pwedeng mabuo ang family. So, Queenie, mag-isip ng mabuti. Mahal mo naman si Miko, di ba? At alam ko, kaya mo naman siyang mapatawad at kalimutan yung pain na nadulot ng nagawa niya. At, tandaan mo ang pagpapatawad, kabaitan yan sa sarili dahil pinapalaya mo yung sarili mo sa galit. At talaga naman po ang iyong kamay ay hindi makakatanggap ng bagong pagpapala kung hawak-hawak pa nito yung bagay na dapat mo nang bitawan. So, Queenie, love and forgive. Correct. Alam mo, Mama Tanya, sasabihin ko rin ngayon, pareho lang tayo ng thought ngayon Good. Kasi sa mundo ng pag-ibig, kabisyo, kapwa, dapat dalawa lang ang nagtatrabaho. Hindi 3, hindi po 4, hindi 5, o isang barangay. Ang pakikipagnobyo, nobya, consist of 2 nilalang lamang. Correct. Kung hahayaan mong may makikisawsaw, panigurado, gulo ang abot nito. Tinatanong ni Queenie, kabisyo, kapwa, ang kanyang sarili kung ano yung gagawin niya. Mahal niya si Miko pero naiisip niya lagi yung nagawa nitong kasalanan sa kanya. Una sa lahat kasi, Queenie, inumpisahan nyo yung relasyon nyo ng maraming mali. Mali na nabuntis siya nang di pa kayo kasal. Mali na tinakasan nyo ang magulang nyo instead na kausapin nyo sila. Mali na hinayaan yung pagpapiliin kayo. Mali na may problema na nga nagdagdag pa kayo ng panibagong problema. At mali dahil hindi ka nagpatawad. Correct. Naiintindihan ko, Queenie, na sa sitwasyon mo ngayon, it's like nasa roller coaster ride ka. Ang daming nangyayari, hindi mo na alam ano ang dapat sa hindi dapat. Ngayon, ang solusyon na nakikita ko dito, Queenie, is pakinggan mo ang sigaw ng iyong puso. At wag yung sigaw ng mga taong nakapaligid sa'yo. Correct. Kasi ang solusyon ay mag-uumpisa sa'yo. Sa'yo mismo. Yes, nangyari na ang mga nangyari, but it is not yet the end of the world for you to do the right thing. The key, forgiveness. Forgive Miko. Oo, masakit at mahirap ibalik yung trust. Oo, puno ka ng doubt sa puso mo. But when you forgive, pag ikaw ay natutong magpatawad, lahat yan mawawala. Lahat ng iyong hinala. Kasi kung di mo hahayaan ang sarili mo na magpatawad, 101% surefire, ikaw lang din ang magsasuffer. Tandaan na ang pagpapatawad ay isang regalo, hindi lang para sa taong pinapatawad mo, kundi para rin sa'yo. Again, it is not yet the end of the world. Kayong dalawa can start all over again. Diba? Parang ano lang to, parang movie lang nila Piolo at no? Hindi ko napanood yun. Hindi, wala pa. Magsishowing pa lang naman. Atat lang. Kaya naman pala, hindi ko pa napanood. Ayan tayo kasi. Diba? Kumbaga, pwede kayo mag-start all over again. Hindi pa huli ang lahat. Alam mo, ang nakakalungkot na kasi dito, Mama Tanya, yung sinasabi natin na frustration ng mga magulang, ng nanay, pinapapasan sa anak Correct, diba? Parang, teka lang, dahil ba hindi naging successful yung pag-ibig mo dito sa asawa mo, kailangan ganun din mangyari sa anak mo? Kukontrolin mo na yung buhay ng anak mo para nang sa gayon ay hindi mangyari sa kanya yun. Diba? Tandaan po natin,
paiba-iba ang generation. Maaring yung nangyari sa generation nyo, hindi mangyari sa ngayon, di ba? Correct. Kaya tamang paggabay lamang po. Tsaka para matuto sila sa buhay nila, hindi yung tayo ang magtuturo. Ipupush natin yung gusto nila para. At ang nakakaloka dito, Mama Tanya, si nanay, imbis na magbigay ng mga words of wisdom, diba? si Sulsul pa, ang sabi, magalit ka sa lalaki. Ay! Ano ba yun? Kung ako yung anak, utot mo oblong na. Tinuturuan mong magalit. Tama ba yun, di ba? Mali yun. Wag po natin turuan yung anak natin na magtanim ng sama ng loob sa ibang tao. Dapat nga tinuturuan natin maging masaya mabuhay sa mundo eh. Correct. Tapos tinataniman natin ng sama ng loob. Ano ba naman? Correct. At itong nanay na to, teka nga. Matawag na si Lola Gloria. Nasaan ba yung nanay mo? Ay, naka! Diba? Kumbaga, aminado tayo na hindi nga naging successful yung iyong pag-ibig sa iyong asawa, pero again, hindi ibig sabihin na ipapattern mo na yung buhay mo sa anak mo. Tama ka dyan, Magkaiba po tayo ng buhay. Wag po nating i-pattern. Imbes, i-push natin yung anak natin na trabahuhin niya yung pamilya niya. Yes. Sabihin mo, anak, ganito na yung naging sitwasyon ko. Tama. Wag mong gayahin. Correct. Sana maging maayos kayo ng asawa mo. Diba? Total, nagsisikap naman yung lalaki. Ba't mo naman kokontrolin yung pagmamahalan? Saan mo naman ipupush yung anak mo sa ibang tao, di ba? Na baka hindi pa siya tanggapin kasi may anak na. Correct. Doon na lang sa mahal siya at mahal niya. Ang problema kasi dito, Mama Tanya, si Queenie, parang nawalan talaga siya ng kakampi. Kaya hindi niya na rin talaga alam kung ano yung tama at mali. Correct. Bata pa naman, Mama. Alam mo sa mga ganyang age, confused kasi mga hindi alam 20s, yung diba? hindi alam yung tamang decision. Hindi pa ready sa responsibility sa buhay. Na bonggang-bongga. Mag-aasawa. Kaya hindi alam mag-decide. So, dapat tamang paggabay. Correct. Huwag tayo magsulsula, mga nanay, Huwag po tayong, again, sabi ko nga kanina, wag natin pattern yung buhay natin sa buhay ng anak natin. Magkakaiba po tayong nilalang. Yes, anak mo yan. Mula yan sa iyong sinapupunan. Pero iba-iba po tayo ng destiny. At i-wish natin na mas gumanda yung buhay nila kaysa sa naging buhay nyo. Correct. O, diba? Nakakaloka. At saka, mommy talaga, mommy. O, diba? Lahat po ng tao nagkakamali. Pero kailangan po nating magpatawad. Again, hindi para sabihin na nagpatawad ka lang, kundi para sa ikatatahimik ng iyong kaloob. At saka, gusto mo ba na, mami, yung apo mo, lalaking walang ama, katulad ng anak mo? Diba? Ay, wag po tayong ganyan. Kung magagayaan ka, wag kang gayaan. Ano daw? Ay, nako. So, ayan po, yan nga po ang kwento ni Queenie. Na ang dami-dami na namang nakarelate, Mama Tanya. Oo, kasi nga yung kapag ganyang age, nakokontrol sila ng parents nila, hindi alam ang gagawin. Pero tandaan nyo, kung hindi ka magde-decide para sa sarili mo, sino ang magde-decide? Hahayaan mo bang yung ibang taong mag-control sa'yo? Kahit parents mo pa yan. Oo. At saka bakit ba pag iba ba ang nag-decide, magiging masaya ka? Hindi rin eh. So, ikaw lang talaga ang makakapagbigay ng solusyon sa iyong problema. Basta po, Queenie, kaya-kaya mo yan. Again, magpatawad ka lamang. Yung patawad na totoo, hindi yung patawad na peke. Oo, yung kapag mag-aaway kayo, isusumbat mo na naman ang isusumbat. Hindi ka na, ang pagpapatawad, kinakalimutan mo yung pain na naranasan mo dati. Tapos hindi mo na siya babalik-balikan every time may pagtatalo uli kayo. Corrected ba? Tsaka stepsister yan, mas may karapatan ka kasi kayo ang legal. Ano ba? Sa bagay stepsister, hindi nga pala sila magkadugo. Naguluhan ako. Pero bakit kasi din, no? Ay, hindi magkadugo sila. Kasi ang gulo. Basta stepsister. Basta may sister, hindi sila pwede maging magkarelasyon. Ganun na lang yun, ha? Basta ikaw, Queenie, magpatawad ka lamang. Napakasarap po sa pakiramdam na kapag ikaw ay nagpapatawad. Diba? Siyempre, inaalis mo yung sarili mo sa kulungan ng galit. Kulungan? Kulungan. Di ba, siyempre, pag di ka nagpapatawad, kinukulong mo yung sarili mo. Site, di ba? Sa aking Twitter at Instagram, at ChristineDera907. Sa Facebook naman po, facebook.com/Christine101. Pakidamay na rin po ang Love Radio Manila. Correct. At ako rin po, sa Twitter at DJ Tanya Chinita, sa Facebook, Tanya Chinita, gano'n na din sa Instagram. Pakidamay na rin po ang Yes FM Manila. Yay! Salamat! Weekend na! Mama Tanya, meron ako paalala sa mga magpapaputok, ha? Magpaputok po tayo sa labas. Huwag sa loob. Baka merong mabuo. Pag nabuo,
Paktay ka din, Patay ha? ka. Buhay kang bata ka. Actually, hindi patay. Ano? Buhay kang bata ka. Ayan tayo Yan ang sinasabi ko Har. Basta, enjoy lang po sa pagsalubong ng Kung Hei Fat Choy. At mag-enjoy lamang kasama po Enjoy. ang Love Radio at Yes FM. Radyo. Dalawa lang yan, kundi Love Eddie. Yes FM. Uy, mamimiss kita, Mama Tanya. Mamimiss din kita, plastic. Sige na, nakasama niyo nga po ako po mula po sa 90.7 Love Radio. Ako po si Bebe Cristindera. At syempre, ako naman po mula sa Yes FM. Nahihirapan na ako kada kinakanta ko. Kasi dapat ang Tanya niyong lahat, Tanya Chinita na magbibigay solusyon. Pwede rin naman ang konsumisyon. Isang upo ang dramahan. Isang upo ang yamutan. Isang upo ang iyakan. Kapag ka, alauna na. Wow! Ay, nako. Drama na kaya. Uy, Mama Tanya, may nag-text, punta ka daw sa kondo, dala ka ng food, ha? May duct tape ako. Ano ba yan? Hindi makaget over sa kondo. Ay, bye-bye na po. Bye-bye. Bye-bye. TLC. The Drama Special.